Twitter ka. Okay, pag-usapan naman natin mga kababayan, itong si Bato de la Rosa. Eto, konting chika lang to. Kasi itong si Bato, mga kababayan, gusto niya ata, kasi sabi niya, bakit ganun? Nagtatanong kasi ito, di ba? Pinangalanan si Speaker Martin, pinangalanan si Saldico, pero iba daw ang natanggal. So sabi niya ngayon, dahil iba nga ang natanggal, may banat na naman sila. Ang kanilang banat, mga kababayan, ganito na lang. Total, si Escudero natanggal. Iba naman ang binabanggit, si Speaker at itong si Saldico. Si Escudero ang tinanggal. Para patas, para patas daw mga kababayan. Buisit na talaga to. Para patas, ang sabi ni Bato de la Rosa ay ganire. Wala. Photo share. Ayan, sabi ni Bato de la Rosa, damay-damay na mga kababayan. We want you out now. Senator De La Rosa, pinabababa sa pwesto si House Speaker Romualdez. Ano kayang basis? Ano kayang basis ni Bato de la Rosa na gusto niyang pababain sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez? Ako naniniwala na yung mga ginagawa ngayon ni Kiko Barsaga may kinalaman sa mga to, mga kababayan. Pero, kaya lang, sino ka nga ba para mag-utos kay Speaker Martin Romualdez na pumaba sa pwesto? Remember what you said before, kaya ayaw mo dumalo sa hearing sa House of Representatives dahil sa interparliamentary courtesy. Ikaw mismo ang nagsabi nito. So, apply it to yourself. 'Di ba? Wala kang karapatan pagsabihan yung tao, ikaw Bato de la Rosa, bago ka magsalita na ganyan, kailangan pag pinatawag ka, harapin mo yung kaso. Be man enough to face the allegation against you. And yet, there's no such facts, there's no such evidence, mga kababayan, na wala na inilalabas pa against Speaker. 'Di ba? Dahil kung totoo, mga kababayan, di unang-una na akong kumalaban sana sa kanya. Kung totoo na sangkot siya based on the evidence na inilalabas, baka nauna pa ako na magsabi, paalisin nyo na si Speaker. Pero wala eh. Bato, may nakita ka ba? Walang lumabas, Bato. As in, walang lumalabas. Yung mga paratang ninyo, yung sinabi, di ba? Yabang pa ni yabang ni Escudero, yabang ni Villanueva. Na-mention na doon sa hearing. The name that cannot be name drop. That cannot be mentioned. Si Saldico at si House Speaker. Anong sabi ng mag-asawang Diskaya kinabukasan? Eto lang po masasabi ko. Kasi marami na pong nagagalit sa amin. Papapaliwanag lang po si Saldico at si Speaker, wala po akong direct access sa kanila. Hindi po sila yung nakausap ko nung nagbibigay ako ng SOP. Sa makatuwid, mga kababayan, wala kayong katibayan. Walang katibayan yung mga Diskaya. Kahit tinuro niya si Speaker, tinuro niya si Saldico, wala pa rin kayong katibayan. Pero hindi ko sinasabi na walang kasalanan itong mga to. Okay? Unless proven otherwise. Kung gusto nyo lang, Bato, na magaya si Speaker dito kay Escudero, anong grounds? Diyan kayo lugi. 'Di ba? Diyan kayo lugi. Kasi dito maraming naniniwala kay Speaker. May tumayo, may nagsabi, may bumoto. Sila ay galit kay Speaker. Ayaw nila na maging Speaker si Speaker. Isa.
'Di ba? Siguro sabihin na natin, nandiyan yung mga kalyado ng mga Duterte nagtatago lang. Sila Ungab, sila Alvarez, sila Gloria Arroyo, sabihin natin ganon. O pero, yung bilang ba nila? Yung bilang ba nila sapat? Hindi. 'Di ba? Si Gabriel, ang tanong sinong nagpasama sa mga pangalan ni Martin Saldico at listahan ng ikakanta nila? Siyempre, yung mga member ng Blue Ribbon Committee, kasama na si Marcoleta na kanilang chairman. Si Gabriel, at bakit binawi ng mag-asawa? Dahil hindi walang ebidensya. Ano na yun eh? Matik na wala silang ebidensya. 'Di ba? Wala silang basihan. Ang totoo, natatakot sila na makasuhan. Cyber libel. Mga kababayan, libel. Maliwanag na maliwanag yun. Paninirang puri. Hindi tatayo sa korte. Sinabi ni ganito para kay speaker sa korte, useless yon. Myra Domingo, tama ka dyan. Wala kang wala kang direct access eh. Wala kayong personal na transaction. Diba? Sabi ko nga, unless merong kang evidence to corroborate the allegation or to corroborate the evidence against the allegation for these people. Nice haircut, Chippy. Yan naman lagi haircut ko. Kaya lang pag umahaba. Matagal kasi ako nagpapagupit, mga ka-GP Natics, no? Pero, syempre, thank you sa inyo. PNP chip, pero walang utak para din lang sa puncher mo. PNP chip. Doon ako nagtataka eh. Gusto nilang pababain si speaker dahil lang daw galit na ang taong bayan? Taong bayan? O kayo lang na matakaw sa tinatawag natin na pwesto sa gobyerno? Oo, dadami ang kaso ng Diskaya. Kahit yung plunder, umamin sila eh. Umamin sila din na sila po ay nagbabayad, mga kababayan, sa mga politiko. Okay, ito ang implikasyon nito. Ito ang consequences nito. Dahil umamin sila, nagbibigay sila ng lagay, ng SOP, ng tawag dito, ng entrega, ng commitment. 'Di ba? Sa mga politiko, ibig sabihin yan ay bribery. Binabribe nila yung mga politiko para makakuha ng kanilang mga proyekto. Maliwanag na pag-amin yan. At dahil ito, mga kababayan, sa Anti-Graft and Corruption Act ay mahigit 50 million plunder. Walang walang bail. Saan mo gagamitin yung bilyones mo kung walang bail? 'Di ba? Ito pa isa. Sabi nila ayaw nila ng mga dahil may parliamentary courtesy tayo pero nandun si Toby Chanco. Isa pa 'yan. Si Toby Chanco, mga kababayan, isa sa mga gustong maging speaker. May nag-uutos dyan. May nagbabayad dyan, tingin ko. At yan ay isa sa mga pagkakamali ni PBBM, mga ka-GP Natics, na ginawa niya itong manager nung kampanya ng 2022. Biruin nyo, ilan lang ang nanalo. Diba? Na mga parte ng Bagong Pilipinas. Galit ang kampo ni Duterte, yun ang gusto nila, puro kurakot at talaga ginagago ang taong bayan. Correct. Diba? Sir Romeo Barciabal, good morning. Sa lahat po ng mga kababayan natin dito ngayon na maaga po na sumama sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Enjoy nyo po ang araw ng linggo, mga kababayan. Magkaroon tayo ng family bonding, no? Thank you so much. At tayo po ay kakain na at nagugutom na ako. Bye! See ya! Buyers!